Sa buwan ng Marso ng taong 2016, may nag-away na si Michelle sa kanyang nobyo at iniwan na niya ito. Sira ang puso niya, kaya't nag-impek siya at iniwan ang kanyang tahanan. Iniwan ang singsing ng engagement at susi. Matapos magmaneho palabas ng lungsod ng kaunti, huminto siya sa isang gasolinahan at nakakita ng truck na nakapaparada sa likod niya, ngunit hindi siya nagpansin dito. Pagkatapos, bumalik siya sa kalsada at pinaliwala ang mga tawag mula sa kanyang ex na iniwan ang mga paawa-awang mensahe sa kanyang voicemail. Pagod na si Michelle sa kanyang pagrereklamo, kaya napagpasyahan niyang buksan ang radyo at malaman na ang isang pagtaas ng kuryente ang nagdulot ng lubos na pagkawala ng kuryente sa lungsod. Sa sandaling iyon, tumawag ulit ang kanyang telepono at nang tingnan niya ito, biglang may tumama sa kanyang kotse. Nagpabaling ito habang siya'y nawala ng malay. Mga sandali pa, nagising si Michelle sa isang malamlam na silid na semento at natuklasan na sugat ang kanyang binti. May nagbigay sa kanyang gips at ito'y ikinadena sa pader. Sinubukan niyang palayain ang kanyang binti mula sa mga kadena, ngunit walang nangyari. Sa kanya, napansin na ang kanyang mga gamit ay malapit lang sa lupa. Si Michelle ay kumuha ng ika-4 na poste at ginamit ito upang himasin ang kanyang mga babagay hanggang sa makita niya ang telepono, inilalakad ito gamit ang poste patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, wala siyang signal sa loob ng silid na ito. Sa sandaling iyon, maririnig ang malalakas na yapak at si Howard ay lumitaw. May bitbit na pagkain para kay Michelle at may baril sa kanyang sinturon. Agad na humiling si Michelle ng awa, ngunit pinaliwala ito ni Howard at inayos ang ika-4 na bagbag bago ipahayag na gusto lamang niyang panatilihin siya na buhay. Binigyan din niya si Michelle ng ilang pamalas upang magsimula itong mag-practice kung paano maglakad gamit ang mga ito. Hanggang sa takot pa rin, sumumpa si Michelle na tatawagan ng kanyang nobyo ang pulis, ngunit sinabi ni Howard na walang naghahanap sa kanya at ipinigay ang susi ng kadena bago umalis. Agad na nagpalaya si Michelle sa kanyang sarili at sinubukang buksan ang pinto, ngunit sa kasamaang palad ay nakasara ito. Tumanggi siyang sumuko, ginamit ni Michelle ang susi upang maglimas ng isa sa mga pamalas upang gawing saksak, saka siya naghihintay sa tabi ng pinto. Hindi na bumalik si Howard at sa huli, napagod na si Michelle sa kahihintay, kaya't nagplano siya. Nag-aapoy ang kanyang damit at sinasabog niya ito sa bintana na nagpapatunog ng fire alarm at pilit na pinawi si Howard. Sa pagbukas niya ng pinto, subukan ni Michelle na pagsalakayin siya, ngunit agad siyang sinunggaban ni Howard at pinatulog siya ng pampatulog. Maya-maya, nagising si Michelle at nakita si Howard na may dala pang mas maraming pagkain para sa kanya. Sinabi niya na dapat siyang magpasalamat dahil natagpuan niya siya at nang hingin ni Michelle ang kalayaan, sinabi ni Howard na wala nang ibang mapupuntahan. Ipinaliwanag niya na may mapanganib na sumalakay sa lugar marahil isang nuclear attack, kaya't ligtas sila sa ilalim ng kanyang bunganga. Ayon sa kanya, ang hangin ay may laman na nakakalason at magiging ligtas lamang lumabas sa loob ng ilang taon, ngunit nag-aalinlangan si Michelle na maniwala sa kanya. Gusto niyang tawagan ang kanyang pamilya, ngunit tiyak si Howard na patay na ang lahat sa labas. Sa sandaling iyon, maririnig ang ingay na nagmumula sa bunganga at bigla ang tumakbo si Howard palabas ng silid upang alagaan ito. Iniwan siya na nakakandado muli. Ilang oras pa lang ang lumipas, nagising si Michelle nang marinig niya ang ingay mula sa itaas na tila may sasakyan na dumaan. Natuklasan din niya na finally ay bukas na ang pinto, kaya agad siyang lumabas ng silid. Nakakita siya ng mga maraming shelves na puno ng mga kagamitan at katabi na niya si Emmett na may iba't ibang sugat kabilang na ang may basag na braso. Sinubukan ni Michelle na hikayatin siya na magtulungan upang makatatakas, ngunit naniniwala rin si Emmett na ang hangin sa labas ay nakakalason. Sa sandaling iyon, nakita sila ni Howard at ibinalita kay Michelle na ang ingay na narinig niya ay si Emmett na nagkakalat ng mga bagay. Pagkatapos ay ipinasyal niya si Michelle sa bunganga. Tunay nga namang handa siya para dito. Ang bunganga ay ganap na pinaghandaan upang magmukhang bahay. Mayroon itong maraming libangan upang mapanatili silang abala at sapat na mga kagamitan upang magtagal na maraming taon. Mayroon lang isang banyo sa kanyang silid, subalit sinabi ni Howard kay Michelle na maligo ngunit huwag isara ang pinto dahil hindi pa niya ito pinagkakatiwalaan. Sa huli, may kurtina naman ang shower na nagtatago kay Michelle. Sa bandang huli, nag-fluctuate ang kuryente at sinabi ni Michelle na maaring may sasakyan na dumadaan na alala pa rin ang ingay dati. Ngunit sinisiguro ni Howard na wala ng tao sa labas at ipinakita ang kanyang tahimik na radyo na hindi nakakakuha ng anumang signal mula sa labas, patunay na wala ng tao. Binanggit din niya si Megan sa pagmamadali, hindi nagpapaliwanag kundi wala na ito sa kanila. Pagod na sa pag-aalinlangan ni Michelle, dinala siya ni Howard sa mga pinto sa pasukan at pinabayaang tumingin sa bintana. Nakita ni Michelle ang mga patay na baboy at sinabing pinatay daw ng lason na hangin, ngunit hindi maiwasang mapansin ni Michelle ang isang truck na may mga dugo sa ito at lalong nagduda.
Sa bandang huli, ibinahagi ni Emmett kay Michelle ng kaunti tungkol kay Howard dahil matagal na niyang kakila ito. Dati ay nagtatrabaho si Howard sa mga satellite para sa militar bago lumipat sa pagsasaka, kung saan tinulungan siya ni Emmett na itayo ang bunganga. Si Michelle ay umamin na sa tingin niya ay nagsisinungaling si Howard ngunit hindi sang-ayon si Emmett dahil nakita niya ang isang napakalaking pagsabog na tila ilaw sa langit. Sobrang natakot siya, kaya't pilit siyang pumasok sa bunganga upang mabuhay, kaya nasugatan ang kanyang braso. Nang ipaliwanag ni Michelle na naririnig niya ang isang sasakyan kanina, biglang sininterrupt ni Howard na nagsasabing handa na ang pagkain. Sa hapunan, mabigat at awkward ang atmosphere, kaya't sinubukan ni Emmett na magchika-chika, palipat-lipat ng usapan. Ito'y nagpapakaabala kay Howard at sinigawan siya na tumigil. Ito'y nagbigay kay Michelle ng ideya kaya't nagsimula siyang mag-flirt kay Emmett habang marahan niyang hinahawakan ang kanyang braso at sumusunod sa mga ideya ni Emmett sa usapan. Agad na nagselo si Howard at itinulak si Michelle sa pader, sigaw-sigaw na hindi niya nirerespeto. Kinuha ni Michelle ang pagkakataon na ito upang magnakaw ng susi mula sa kanyang sinturon bago humingi ng paumanhin at nagpanggap na disiplinado. Sa sandaling iyon, maririnig ang isa pang sasakyan na dumaan at na-distract si Howard, kaya ginamit ni Michelle ang pagkakataon na ito upang tamaan siya ng bote at tumakbo palayo. Nakarating siya sa pasukan at nagawa niyang buksan ang unang pinto dahil nakita niya si Howard na gawin ito kanina, ngunit nahihirapan siya sa pangalawa. Sa labas, huminto ang isang sasakyan malapit sa bukirin at sa sandaling makita ni Michelle ito, agad siyang sumigaw ng tulong. Lumabas ang isang babae mula sa sasakyan at tumakbo patungo sa pintuan ng bunganga. Nagmamakaawa na papasukin siya at sinasabing hindi niya hinawakan ito. Nagulat si Michelle sa mga sugat sa mukha ng babae patunay sa kuwento ni Howard. Sa wakas ay sumuko si Michelle at bumalik sa loob. Pagkatapos, aminado si Howard na siyang sumira sa kotse ni Michelle, ngunit ito'y aksidente lang daw. Nang mangyari ang pagsalakay, nagpanic siya at nagmamaneho ng masyadong mabilis upang makarating sa kanyang bunganga na nagdulot ng aksidente. Ibinahagi ni Howard ang ilang damit ni Megan kay Michelle at habang tinatahi niya ang sugat mula sa pag-atake ng bote, sa wakas ay nagbukas na rin siya. Si Megan ay ang anak niya, ngunit kinuha ng kanyang dating asawa at dinala sa Chicago at matagal na niya itong hindi nakikita. Nagtapos ang usapan na ipinakita ni Howard kay Michelle ang larawan ni Megan. Mula noon, nagsimula na ang tatlo na mabuhay ng magkasundo at naging sanay na sa bagong rutina sa bunganga. Nagluto sila ng sabay, naglaro ng mga laro at nagkukwento tungkol sa kanilang buhay. Si Michelle ay nagdudodol sa mga magasin at ibinunyag niya na dati siyang fashion designer na namimiss niya. Isang araw nagsimulang umuga ang bunganga at magliyab ang mga ilaw habang nagpapahiwatig ng malakas na ingay na ang mga helicopter ang dumadaan. Akala ni Howard ay mga kalaban na naghahanap sa lugar ng mga natirang buhay, sinasabing ang kanyang karanasan sa Navy ang nagsasabi na hindi Amerikano ang mga helicopter na iyon. Biglang sumabog ang alarma dahil na-block ang sistema ng pag-filter ng hangin sa bunganga. Dahil sa mas maliit na sukat, si Michelle ay pinadala sa mga ventilador upang simulan muli ang sistema. Makitid ang espasyo, kaya't medyo nag-struggle siya. Ngunit sa wakas ay nakarating siya sa mechanical room at sinunod ang mga tagubilin ni Howard upang gawing muli ang sistema ng pag-filter ng hangin. Sa sandaling iyon, napansin ni Michelle ang isang hagdan na patungo sa isang bintana. Kaya umakyat siya at nagulat sa makita ang salintulong na nakahikaw sa bintana na may bakas ng dugo. Pagbaba niya, nakita niya ang ilang hikaw na may bakas din ng dugo. Nang sila'y mag-isa, ipinakita ni Michelle kay Emmett ang mga hikaw kasama ang larawan ni Meg dahil tugma ang mga ito. Ngunit sinabi ni Emmett na iyon ay si Brittany, isang babae na kaedad ng kapatid niya at nawala 2 taon na ang nakalipas. Habang sinasabi ni Michelle ang tungkol sa salitang tulong na nakahikaw mula sa loob, may nahulog na larawan mula sa aklat ni Howard na nagpapakita sa kanya na magkasama. Sa gulat ng dalawa, ang damit ni Brittany ay ang suot ni Michelle ngayon, na ibig sabihin, pinatay ni Howard siya. Nag-usap sina Emmett at Michelle kung paano sila magpapatuloy nang sila'y ma-interrupt ni Howard na sinabihan si Michelle na maligo dahil sa posibleng kontaminasyon. Sa banyo, nakita niya ang kurtina ng shower at na-realize niyang magagawa niya ang isang hazmat suit gamit ito. Agad silang nagplano ni Emmett. Sa gabi, habang nanood si Howard ng lumang pelikulang VHS, kumuha si Emmett ng gunting at itinago ito sa kanyang sling. Pagkatapos ay tinuro niya na si Michelle ay nagkaroon ng kontaminasyon nang pumasok siya sa banyo, kaya't pilit na itinapon ni Howard ang kurtina ng shower, na si Michelle naman ay nakuhang muli ng lihim. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Michelle na magtrabaho sa suite sa kanyang kwarto gamit ang mga random na bagay na kinuha mula sa paligid ng bunganga tulad ng mga plastic bottle para sa maskara. Tuwing naririnig niya si Howard na dumadaan, itinatago niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kama.
Isang araw, pinapunta ni Howard sina Michelle at Emmett upang ilabas ang isang bariles mula sa isang aparador at ipinaliwanag na may napakapanganib na acid sa loob. Ibinunyag din niya na natagpuan niya ang mga kagamitan sa kama ni Emmett at itinapon ito sa acid habang hinihingi ang paliwanag. Umaasa na mailigtas ang kanilang plano. Nagsisinungaling si Emmett at sinabi na kinuha niya ang mga kagamitan upang gumawa ng sandata dahil gusto niya na igalang siya ni Michelle tulad ng paggalang niya kay Howard. Emmett ay humingi rin ng paumanhin at tinanggap ito ni Howard pero bigla na lang niyang pinaputukan si Emmett sa ulo. Habang si Michelle ay naglalakad palayo sa takot, lumapit si Howard at sinabi na ginawa niya ito para sa kanya dahil kung gumagawa nga ng sandata si Emmett, masasaktan niya siya. Pagkatapos, ipinadala ni Howard siya sa kanyang kwarto habang tinatapon ang katawan. Si Michelle ay nilalabanan ng kanyang lungkot habang tinitingnan ng ID ni Emmett nang siya'y mag-interrupt ni Howard na naligo at nag-ahit na. Iniwan niya siya ng ice cream at sinabing mula ngayon ay maaari silang maging isang masayang pamilya. Pagkatapos umalis ni Howard, nakita ni Michelle ang bus ticket ni Emmett papunta sa universidad sa kanyang wallet at napagpasyahan niyang hindi dapat siya sumuko o baka naman masayang lang ang buhay ni Emmett. Sa natitirang bahagi ng araw, patuloy si Michelle sa pagtatrabaho sa suite. Nang marinig niyang paparating na si Howard, nagmamadali siyang itago ang lahat ngunit naiwan niya ang maskara kaya't itinago niya ito sa bintana. Pumasok si Howard upang sabihin sa kanya tungkol sa hapunan at may nahulog na screw sa kanya kaya't sinuri niya ang bintana ngunit hindi niya nakita ang maskara. Nagturo siya upang itanong kung bakit maluwag ang takip ng bintana at nakakita ng isang bagay na sumisilip mula sa ilalim ng kama. Kaya't itinulak niya si Michelle palayo at nakakita ng suite. Ginamit ni Michelle ang pagkataon upang tumakbo palabas ng silid at isara ang pinto sa likod niya. Pagkatapos, pumunta si Michelle sa kwarto ni Howard upang kumuha ng chemical na coolant na tuklasan ang katawan ni Emmett at acid sa proseso. Nang dumating si Howard at subukan siyang pigilan, sinipa niya ang bariles ng acid patungo sa kanya at napadapa si Howard. Habang ang acid ay nagsisimulang mag-dissolve ng carpet at kumakalat, tumalon si Michelle sa labas ng pinto at umalis sa silid. Agad na nagdulot ang acid ng sunog at nagpatunog ng alarma habang kinukuha ni Michelle ang hazmat suit mula sa kanyang kwarto. Subalit sa kalahating sunog na si Howard ay subok pang habulin siya. Kaya't sinira ni Michelle ang isang shelf upang itumba siya at makatakas. Sa kasama ang palad, ang apoy ay nagbublock sa pangunahing pinto, kaya't kailangang umakyat ni Michelle sa bintana upang makarating siya sa mechanical room. Naririnig ni Howard ang kanya sa itaas at nagsisimulang tumadyak ng vent, ngunit iwasan niya ang bawat pagsisikap. Pagkatapos, sinunggaban siya ni Howard sa bukong-bukong, ngunit sinipa siya ni Michelle hanggang sa siya'y pakawalan. Nang sa wakas ay makarating siya sa mechanical room, sinuot ni Michelle ang suit at ginamit ang tape upang isara ang bawat bias. Pagkatapos umakyat siya sa hagdan at ginamit ang coolant sa padlock hanggang sa masira ito at magbukas ang hatch upang wakasan ang bunganga. Pagdating sa labas, maingat na tumingin si Michelle bago tumakbo patungo sa truck ni Howard. Habang siya ay nadapa, nagdulot siya ng aksidente at nagka-tear ang kanyang suit, kaya't desperadong isinara niya ito gamit ang tape. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang ingay at tumingin siya sa itaas upang makadiskubre ng ilang ibon na lumilipad na ibig sabihin ay malinis ang hangin. Tinanggal niya ang maskara at huminga ng malalim, masaya na ligtas siya. Pagkatapos ay mayroon pang isang ingay na rumaragasa sa langit at nakita ni Michelle ang isang aircraft sa kalayuan. Napansin din niya ang isang bagay na gumagalaw sa kubo kaya nagtago siya. Iniisip na si Howard yon. Gayunpaman, sa sandaling iyon ang bunganga ay sumabog. Ang pagsabog ay nagbigay alam sa aircraft na nagsimulang lumipad patungo sa bukirin. Nang lumalapit ito, nagulat si Michelle nang mapansin niyang isang spaceship ng alien. Takot na takot, sumakay siya sa truck ngunit wala itong susi. Sumunod siya sa sasakyan na iniwan ng sugatang babae ngunit nag-trigger ng alarm. Papalapit na ang mga alien kaya tumakbo si Michelle upang magtago sa kubo at nakita ang bangkay ng babae sa sahig. Pagkatapos, ginamit niya ang butas sa pader upang tumingin sa labas at nakita ang isang nilalang na tinitingnan ang sasakyan. Sa sobrang desperado na makatakas, hinanap ni Michelle ang susi ng sasakyan sa bangkay at nang malapit ng tingnan ng alien ang kubo, tinurn off niya ang alarm, kaya't bumalik ang nilalang sa sasakyan. Pagkatapos, naglibing si Michelle palabas ng kubo at tumakbo patungo sa isa pang bahay, ngunit narinig siya ng alien at sinimulan siyang habulin. Gayunpaman, biglang huminto silang dalawa nang marinig nila ang isang ingay malapit sa bahay. Ito yung spaceship na papalapit na may maliwanag na ilaw na nakita ni Emmett. Ang spaceship ay nagsimulang maglabas ng gas, kaya't nagmadali si Michelle na kunin ang maskara at isinuot ito bago sumabog ang gas at sunugin ang bahay.
Pagkatapos, tumakbo si Michelle upang magtago sa truck, ngunit pinara ng alien ang pinto at ninakaw ang kanyang maskara habang umaatras. Ngayon ay maaari nang isara ni Michelle ang truck na biglang hinila pataas ng spaceship. Sa sandaling yon, nakakita si Michelle ng isang lighter at isang bote ng alak sa loob ng truck na ginamit niya kasama ang ilang mga mapa upang lumikha ng Molotov bomba. Kapag ang truck ay sapat na malapit sa spaceship, tinapon niya ang bomba sa malaking nilalang na nagdulot sa alien na sumabog at ibagsak ang truck. Ang spaceship ay bumagsak at bumangga sa gitna ng bukirin habang nakaligtas si Michelle sa pagbagsak dahil sa mga upuan ng truck. Pagkatapos, tumakas si Michelle sa sasakyan ng babae at nagmaneho palayo, binangga ang isang mailbox na may address na 10 Cloverfield. Mga minuto pa lang ang lumipas, nakakuha ang car radio ng isang transmission mula sa mga survivors na nagbabanggit ng mga tao na nagtitipon sa Baton Rouge para sa kaligtasan habang ang isa pang grupo ay lumalaban sa Houston. Nagpasya si Michelle na pumunta sa Houston, handang makipaglaban pa sa mga alien. Siguraduhin mong mag-subscribe at i-on ang notifications para mapanood mo pa ang iba pang mga video tulad nito.